Good day mga idol, welcome back sa ating channel. Again, sa ating video ngayon, magdi-DIY tayo ng balik kasi ang nangyari nung niluwas namin dito to, galing Mindoro. Ini-expect ko na talaga maglalabasan yung problema kasi nga halos 4 years tong natenga doon. Pinapaanda naman ng kapatid ko kaso hindi nagagamit, kaya nung niluwas ko siya, ini-expect ko na talaga maglalabasan yung problema. Kaya ang unang lumabas na problema na encounter ko, ito. Direkta kasi parang mag-overheat eh. Di ba yung gauge natin sa heat at saka sa low, halos umabot siya ng high temperature. Sabi ko, ang ginawa ko, itinabi ko yung sakyan sa may start tollway yan eh. Tinabi ko, tapos pagbukas ko itong hood, nakita ko hindi nagana yung radiator pa niya. Ito hindi nagana, kaya sabi ko patay. Sabi ko sana wag naman sira. Buti na lang mga idol at ugali ko talaga yung magdala lagi ng wire na extra, kasi nga just in case kailanganin may magagamit ako. Bali ang ginawa ko, idinirekta ko to sa battery. Pag ito nilagay ko, kahit wala, hindi umaandar ang sakyan, kahit walang susi, gumagana siya. Tiyan lalapat ko, gumagana siya. Medyo maingay na, medyo kailangan linisin yan. So ganun yung naging diskarte ko. Sa awa ng Diyos, biglang baba yung temperature na, naging normal siya. Kaya lang ang problema nito, ito na sinabi ko kanina, pagka hindi nakasusi, kailangan buksan mo hood para tanggalin sa battery para mamatay siya. Ayun o, patay na siya. Hindi na siya umiikot. Kaya mga idol, ang naisip ko, i-directa dun sa dito, sa thermo switch. Yung sa akin niya rito, pag i-short mo lang siya, jumper mo, automatic yan, gagana to. Kaso pag in-on mo ang susi, gagana. Kaso nung gumana naman siya, kaso mga isang oras lang, hindi na rin. So sabi ko baka may problema sa wiring na ang problema. Kaya ngayon mga idol, ang naisip ko, gawan ko siya ng panibagong wiring. Simple lang. Itong fan, kakabit ko sa battery, tapos sa thermo switch, para automatic pa rin siya nagbubukas. Pagka mainit ang makina, nagbubukas siya. Kasi kung hindi mo ikakabit dito, palagi siyang bukas. Hindi katulad nung pagka nakabit dito sa thermo switch, ano siya, pag malamig na makina, mamatay din siya. Tapos pag mainit, bubukas din siya. Ganun ang trabaho ng thermo switch. Bali mahabang wiring ang gagamitin ko. Isa rito, pupunta rito, tapos gagawa ko ng switch sa loob. Tapos lalagyan ko pa ng mga fuse para mas safety. Gano'n lang mga idol. Bali ipakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nagawa ko. Bali tatlong switch yung fuse yung ilalagay ko sa kanya, galing battery papuntang thermo switch, papuntang fan, radiator fan. Tapos ang ilalagay ko 10 ampere na fuse. Kasi kung gawin kong 20, misa kasi konting dapat ma-trigger na yung fuse, pumutok na. Kaso pag medyo mataas, 20 ampere, medyo mataas siyang ma-trigger. So ganun ang gagawin ko. Ito, puputulin ko rito, tapos dito ko ikakabit para mag-connect siya. Ayun na mga idol, nalagyan ko na ng mga fuse. Ito isa papuntang radiator fan to, tapos itong isa papuntang thermo switch, tapos yung isa dun sa dulo yan, papuntang switch yan, galing battery, galing dito, papunta ron. So kung sakaling magka-problema dito, puputok dun. Kung sakaling magka-problema dito, puputok yun. O kaya dito sa mismong pan, ito madadamage muna. Mga idol, ito yung ginawa ko. Pinutol ko na lang yung pinakang socket niya doon sa thermo switch. Kasi ito yung ginagawa, ito yung pinagja-jumper, itong dalawang to. I-jumper yung dalawang butas na yan.
automatic yan, gagana ang fan. Ginawa ko rin yun, kaso ang problema, mga isang oras lang siguro gumana tapos namatay din. Siguro nagka-problema sa wiring. Kaya naisipan kong gawan siya ng panibagong linya ng wire. Hindi ko lang alam kung tama o hindi. Ito yung nakakabit sa kanya. Nakaganyan yan. Ito nasa may thermostat nyo. Doon sa, ito yung kaputol nyo. Pakita ko lang. Ito yun. Yung may gold na yan, yan yun. Yan, dyan siya nakasalpak. Kaya kung kunyari biglang uminit ang makina, automatic pa rin siya magbubukas ang pan. Kung malamig na, automatic na mamatay. Ang problema lang dito, hindi naman problema, ang pagkaiba nito dati, pagka binuksan mo aircon, yung itong condenser pa niya at saka ito dapat sabay magbubukas. Ngayon hindi, mauna yung condenser pan, tapos kung mainit na tsaka pala magbubukas to. Iniisip ko nga lagyan ng relay ito eh. Pagka nagbukas yung aircon, automatic magbubukas din to. Pero sa ngayon, gato mo nang ginawa ko, hindi ko lang alam kung ito yung magtatagal ba o hindi. Ito, yan. Pero ito yung luma, nakakabit na yung bago. Ayun o, yung para may gold na yun, yun yung bago. Mamaya ipakita ko sa inyo kung bakit ko nilagyan ng mga fuse to at saka ng switch. Ito yung isang terminal ng battery, bali sa positive konektado yun doon. Papakita ko sa inyo yung ginawa kong fuse. Ito yung fuse na ginawa ko. Ayan o, ito pag inon nyo on, pagka mainit na, magbubukas yung radiator fan. Tapos kung kunyari galing kayo sa biyahe, pitayin yung makina, kasi dahil sa naka-direkta yun, hindi siya mamatay lang siya kung malamig na yung makina. Kaya naisipan kong gawan siya ng switch. Pagka pinatay yung makina, patayin nyo rin to. Mga idol, bale mga 10 minutes na umaandar yung makina, pero yung pan natin patay pa rin. Yan. Kasi hindi pa siya patay pa rin siya. Ngayon, yun naman isang pan, pag binuksan mo yung aircon, gagana yun. Dapat sabay sila. E dahil sa sarado ang aircon, hindi nagana. Ito yung hinihintay kong gumana eh, yung pan na yun. Tingnan natin yung temperature, kung anong temperature no? Bali mga idol, yung temperature niya ay ganun pa rin, kalahati, nasa kalahati pa rin. Hintayin kong umakyat yan, mga 3-4 siguro, tsaka doon pala siya gagana. Nung pumunta kami talaga, halos yung pointer na yun nandun na, malapit na sa H. Ibig sabihin nasa high temperature na, malapit na mag overheat. Thanks God at hindi naman siya nag overheat. Naagapan ko agad dahil nga lagi ako nakatingin sa dashboard. I-video ko mamaya mga idol kung ayun mga idol, gumagana na siya. Ayun, gumagana na kasi yung makina mainit na, kaya gumagana siya. Kaya natin yung temperature kung nasa ang banda na siya. Ayun, kasi yung temperature medyo tumas, naging halos lagpas kalahati, pero konti lang. Sana nakikita yan. Ayan na mga idol, bali siguro nasa 20 minutes nang bukas tong makina. Kaya yan, nung medyo tumaas siya ng kalahati, nagbukas yung pan natin. Yan ang kagandahan pagka nakakabit pa rin siya sa thermo switch kaysa dun sa naka-jumper siya sa battery. Ito pa isang problema. Pagka kunyari papatayin ko siya, hindi ba papatayin ko? Ito papatayin ko.
Ang problema, ito yung susi, sinugot ko. Ang problema sa kanya, maandar pa rin siya. Hanggat hindi lumalamig ang makina, maandar pa rin siya. Ayun o. Maandar pa rin siya, diba? Minuto ko ng pinahinga. Pero hanggang ngayon, maandar pa rin ang fan. May posibilidad na maglobat tayo kasi hindi na umaandar makina. Patay na makina. Pero gumagana pa rin yung fan. So baka ang battery natin magkapulo. Ngayon ang naisip ko, kaya nilagyan ko siya ng switch. Itong trabaho ng switch. Oh. Pag i-off ko siya, ito i-off ko. Off natin. Ayun, namatay. Ayun o. Namatay yung pan niya. Yan. Okay mga idol, bali ipakita ko lang sa inyo na talagang gumagana yung thermo switch na ginawa ko. Almost 1 hour ng simula nung pinatay ko ang makina hanggang ngayon. Ito. Ayan, naka-off yung switch niya para sa pan. I-on natin, tingnan natin kung magbubukas. Yan, in-on ko. Pero ito yung pan niya, patay. Ayan o, hindi nagana yung pan. Hindi nagana. Isa lang ibig sabihin yan, talagang gumagana yung thermo switch na nilagay natin. Para ano, ibig sabihin, malamig na yung makina kaya hindi nagbukas. Pero kung mainit pa yon, automatic magbubukas yan. So i-off na ulit natin. Pero dapat hayaan na natin naka-on para pagka ginamit, automatic na magbubukas yung fan pagka mainit na. Ganun lang mga idol.